Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Bantay Panahon! Mga kapuso, ang binabantayang bagyo ayon ho sa Pag-asa ay nalusaw na at isang low pressure area na lamang mga kapuso. Base sa lahat ng available data, ang low pressure ay nasa 270 km west ng Lawag City, Ilocos Norte. Samantala mga kapuso, Intertropical Convergence Zone, yung po naka-apekto sa Mindanao at sa lalawigan ng Palawan. Samantalang Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at Negros Island Region ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa Intertropical Convergence Zone. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puno-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang buong Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog silangan hanggang sa silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Samantala mga kaibigan, si Mapang balita. Petisyon for disqualification laban kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron ibinasura ho ng Commission on Elections Second Division. Super Radio Local News. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Ibinasura ng Commission on Elections or COMELEC Second Division ang petisyon for disqualification na inihain laban kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron dahil raw sa kawalan ng basihan o lack of merit. Ito base sa resolusyon na ilabas ng COMELEC Second Division noong nakalipas na araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Nagbukat ito sa dalawang petisyon na isinampa laban kay Mayor Bayron din na dating punong barangay Jovelyn Bonda at Wilfredo Poligrates Jr. na humihiling na ibasura ang Certificate of Candidacy o COC ni Bayron dahil sa paglabag sa 3-term limit rule para sa mga elected local official. Ganun po man, kinatigan ng COMELEC si Bayron dahil malinaw wala umanong material misrepresentation sa COC nito. Ipiniwanag ng COMELEC na nagkaroon ng tinatawag na involuntary interruption sa termino ng alkalde mula June 30, 2016 hanggang June 30, 2019 kung kahit hindi raw ito may tuturing na tatlong tuloy-tuloy na termino. Ang desisyon ito ng COMELEC ay batay sa kasong Taliado versus COMELEC na nagsasabing kwalipikado si Mayor Bayron na tumakbo at muling maglingkod bilang alkalde ng Puerto Princesa. Ako, si Rod Evangelista ng GMA sa Paradyo Palawan, dapat totoo. So sa desisyon na yan, mabibigyan na ng tuldok, Super Rod, yung usap-usapan na baka mawala sa pwesto si Mayor Bayron. Tama, Super Rodel, dahil malinaw na nga itong naging desisyon ng ating COMELEC Second Division na may karapatan pa na tumakbo o maglingkod itong si Mayor Bayron bilang alkalde ng Puerto Princesa dahil hindi nga maituturing na paglabag yung patuloy niyang paghawak ng posisyon bilang alkalde ng lungsod sa kabila ng lima na itong termino. Super Rodel bilang Mayor ng Puerto Princesa. Okay, salamat Super Rod. Salamat, balik sa iyo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa alas 5:49 o 48 ng umaga. Samantala sa iba pang balita, Sangguniang Bayan ng Culion, Palawan, suportado ang pagtatatag ng pinag-isang alyansa sa karatig bayan ng Busuanga at Coron para sa plano magkaroon ng tulay na magdudugtong sa mga naturang munisipyo.
Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Culion ang panukalang sumusuporta sa mungkahing pagtatataga ng isang alyansa sa karatig munisipyo na tinaguriang Buscocol Alliance. Ito'y nagdalayong maisakatuparan ang Coron-Culion-Busuanga Bridge Project na layuning pagdugtungin ang tatlong bayan upang mapababa ang oras sa biyahe, mapalakas ang kalakalan, mapabuti ang akses sa mga serbisyong panlipunan at mapatibay ang ugnayan sa pagitan ng mga isla at konektadong bayan sa Calamian. Ang naturang proyektong tulay ay matagal na umunong iminungkahi at nakatanggap ng malawak na suporta mula sa iba't ibang sektor. Kaya naman pinapanawagan na ng Konseho sa National Government kabilang ang Department of Public Works and Highways, Department of Economic Planning and Development o DepDev at Department of Transportation na bigyang prioridad at pabilisin ang pagtatayuan at pagkumpleto ng Culion na Coron-Busuanga Inter-Island Bridge Project para sa kapakinabangan ng Calamian Group of Islands at ng buong lalawigan ng Palawan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:50 na ng umaga. Samantala po natin ang balita mula po sa Bayan po ng Nara. Ito po ang Department of Agriculture na galoob ng Rice Processing System sa Bayan po ng Nara, Palawan. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Nakatanggap ng Rice Processing System 2 ang pamanampay ng NARA mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng Department of Agriculture. Bahagi ng APS2 ang isang state-of-the-art multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers na may kabuuang halaga na 67.63 million pesos. Ang Nara Palawan ay kilala bilang rice granary ng province of Palawan at may kabuuang 12,456 na hectares ng palayan na may humigit kumulang 6,000 magsasaka ng palay na nakikinabang. Layunin ng APS2 na masiguro ang mas mataas sa kalidad ng bigansa at mapabuti ang pangkalahatang kabuhayan at economic sustainability ng mga benepisyaryo. Ito rin naman ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang agricultural productivity at post-harvest efficiency ng munisipyo. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Sa Super Balita sa Umaga. Samantala si Mapanga Balita sa Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa na ispigilan yung ginagawang pagpapatitulo ng Bureau of Correction sa mga lupaing sakop ng mga barangay ng Kamuning, Inagawan Sab, Montible at Barangay Luz Biminda. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Rod Evangelista sa detalye ng balita. Pasok! Nais na pigilan ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa sa pamamagitan ng Committee on Indigenous People and Cultural Communities ang ginagawang hakbang ng Bureau of Corrections or BUCOR para mapatituluhan ang mga lupaing sakop ng mga barangay ng Kamuning, Inagawan Sab, Montible at Luz Biminda. Ito sa pamamagitan ng isang panukalang resolusyon na humihikayat sa Department of Environment and Natural Resources or DENR na itigil ang proseso ng anumang tenurial instrument o land title application ng BUCOR sa mga nabanggit na lupain. Bahagi raw kasi ng ancestral domain claim ang mga katutubong Tagbanwa ang mga naturang lupain. Ang naging hakbang ng City Council ay bunsod ng reklamo mula sa mga miyembro ng tanggapan ng Tagbanwa Central ng Purok Katagbanwaan ng Barangay Luz Biminda. Kaugnay sa umunig ginawang pagwasak sa kanilang mga kabayan at mga istruktura ng mga tauhan at opisyal ng BUCOR, DENR at mga barangay tanod ng Barangay Santa Lucia dito sa lungsod. Naniniwala raw kasi ang mga naturang katutubo na mas may karapatan sila sa mga nasabing lupain dahil parte ito ng kanilang lupaing ninuno na matagal na umano nilang ipinaglalaban.
Samantala, umaasa naman ang Committee on Indigenous People and Cultural Communities sa pamamagitan ng Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR, Consul Dionisio Saavedra, na may kukonsidera at mabibiging pansin ng pamunuan ng DNR ang hinaing ng mga katutubong tagbanwa hinggil sa naturang usapin. Ako, si Rodi Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:54 na ho, nag-umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Provincial Health Office nagpaalala sa publiko na maging maingat upang makaiwas mga kapuso. Upang makaiwas ho sa sakit na influenza-like illness. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagpaalala ang Provincial Health Office na sa publiko na maging maingat upang makaiwas sa sakit na influenza-like illness, lalo na sa panahon na pabago-bago ang klima at pagtaas ng kaso ng respiratory infections. Batay sa health advisory ng PHO, ang influenza-like illness ay isang acute respiratory infection na may biglang pagtaas ng lagnat, ubo at sore throat o pananakit ng lalamunan na maaaring samahan ng pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at panghihinga. Katulad ito ng trangkaso o influenza, ngunit maaari ring dulot ng iba't ibang viral o bacterial pathogens. Ang ILI ay naipapasa sa pamamagitan ng droplet transmissions o maliliit na patak mula sa laway, sipon o ubo ng isang may sakit na tao. Bukod dito, ayon sa PHO, sa pakikipagtulungan sa mga municipal health officers ay pinapayuhan ang lahat na agad bumisita sa pinakamalapit na health facility kung makaranas ng alinman sa mga nabanggit na sintomas at maging responsable at makiisama upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, punta muna natin ang balita mula kay Super Wilmar Abreya. Department of Education planong ibigay sa mga local government unit, ganun din sa EAP Corps of Engineering o pribadong sektor, ang pondo para sa classroom sa 2026. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Hindi umano katanggap-tanggap ayon sa Department of Education o DepEd na 22 lamang ang nagawang classroom ng dating pamunuan ng DPWH ngayong taon. Kaya ngayon 2026 ang pondo para sa classroom ay ibibigay umano ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan, AFP Corps of Engineering o pribadong sektor. Nagpahayag ng pagkadismayan DepEd na isasantabi ang pagtatay ng silid-aralan matapos na ang ulat na tanging 22 ng 1,700 targeted classroom pa lamang ang natapos para ngayong taon. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.